Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode nitong ating talakayan, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito po, sa mga balita ngayon na lumalabas, nagbibigay ako ng aking opinion, ng aking take. Kaya ang title po ng segment na ito, Ang Take Ko. So ano ang take ko? Ha? Dito sa balita na di pa rin, sabi ng BIR, pag-aaralan pa rin nila, iimbestigahan pa rin nila yung 30 million peso donation ni kay Chis Escudero ni Lubiano. Yun. Ha? Ano na, alamin nyo kung anong take ko dyan sa balita na yan. Isa pang balita ngayon, ni-raid ng mga autoridad ang hotel kung saan pinaniniwalaang nagtatago ng mga tao ni Saldico at ng SunWest Construction Corporation. Yan. Ha? O sige, alamin nyo mamaya ang take ko dyan sa balitang yan. Ito pa. Ayon kay Congressman Leandro Liveste ng Batangas, may 4 pa raw na cabinet officials. Cabinet officials na dawit sa mga DPWH projects ng isang kongresista na kontraktor, si CWS Party List Congressman Garjola. Garjola. O yan. Ha? Alamin nyo kung ano ang take ko dyan sa balita na yan. O sige. Ha? Ito muna. Unahin natin. Unahin natin mga kabunyog, mga kababayan. Ang maganda dito sa balitang ito, binalita na ang BIR, hindi pa rin daw nila palalampasin kahit ang COMELEC ay sinarado na yung investigasyon doon sa kaso ng paglabag nila Chis Escudero at ni Lubiano sa prohibited contribution sa ilalim ng Section 95 Paragraph C ng Omnibus Election Code. Nakakadismaya yung naging desisyon ng COMELEC na binasura nito o itinigil na nito, sinarado na yung investigasyon. Wala daw kasing ebidensya na na-violate nila Chis Escudero at ni Lubiano, Lawrence Lubiano, yung nasabing provision ng Omnibus Election Code. Pero maganda naman itong BIR, sabi ng BIR, sa part nila, hindi ibig sabihin na binasura na ng COMELEC yung investigasyon ng nasabing kaso, ay tapos na sa kanila ang problema na yan. Kaya maganda naman tong sabi ng ng BIR. Sabi ng Bureau of Internal Revenue, tingnan nga natin kung nagbayad ng tax. Nung panahong nag-donate niyan, kasi dapat pag may donation, may donor, may donee. Yung donor, yan yung nagbibigay ng donation. Yung donee, yung receive. Kapag may donation, mayroong tax yan. Nagbayad ba ng income ng tax sa donation na yan? Yun. Aalamin yun. Pangalawa, the fact na sinabi na itong si Lawrence Lubiano ay nakapagbigay ng donation sa politiko kay Chis Escudero ng 30 million. Ibig sabihin, marami siyang pera. Ay nag-donate pa nga siya ng 30 million. Hindi niya naman sinabi na galing ito sa aking corporation. Ay, pinaubaya lang ito ng corporation para ibigay ko na donation. Kasi kung ganon, galing sa corporation, ay talagang direktahan na yan na paglabag. Ang pinapalabas nila, galing daw yon hindi sa corporation, sa Centerways Construction. Galing daw mismo kay Lawrence Lubiano, personal niyang pera. Ang tanong, mayroon bang ganun kalaking pera? O di syempre pag nag-donate ka ng 30 million, ibig sabihin, ilang percent lang ba dapat ang binodonate mo? Sabihin mong mga 10%. Ibig sabihin, marami kang pera. Ngayon, titingnan sa income tax na binabayad ni Lubiano, kung commensurate ba doon sa pagbigay niya ng donation. Kasi kung ang binabayaran mong tax, napakaliit, tapos nakapag-donate ka ng 30 million galing sa personal mong pera, ibig sabihin napakarami mong pera. Gaano ba kalaki ang pera mo? Ilang bilyon o ilang daang milyon?
Tapos ang tax mo magkano? Yun. Kaya magkakaalaman dito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maganda naman tong sinabi ng BIR. Ha? Maganda tong sinabi ng BIR na makita talaga kung kung nag-donate ng 30 million, ibig sabihin marami kang pera. At kung marami kang pera, dapat malaki ang tax mo. Magkano bang binabayaran mong tax? Kung napakalit ng binabayaran mong tax, tapos nakapag-donate ka ng 30 million, ay may ibig sabihin yan, may questionable ang pagbabayad mo ng tax. Kaya maganda. Salamat naman. Nandyan ang BIR at nagsasabi na hindi pa rin ligtas si Chis Escudero at si Lawrence Lubiano. Unang-una, kung nung pagbanahon ba na nag-donate na yan, nagbigay ba sila ng tax? Pangalawa, kung ganyan ba kalaki ang dinodonate ni Lubiano, ibig sabihin napakarami niyang pera. O magkano bang tax ang binabayaran niya? Doon makikita. Makikita doon kung mayroon pa ring violation itong si Lubiano. Kasi nakakadismaya talaga itong ginawa ng COMELEC eh. Nakakadismaya. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, dapat ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa paglaban na ito sa korupsyon, nagtutulungan. Nagtutulungan. Tulad niyan, paano makakatulong ang BIR? Ditingnan yung mga binabayarang buwis nitong mga nasasangkot na mga ito. At tulad niyan, yung si Lubiano, sangkot yan. Yung Centerways Construction niya, isa sa mga pinangalanan na 15 na pinangangungunang construction companies na involved sa flood control. O ibig sabihin napakarami niyang pera. Ni Lubiano bilang may-ari ng Centerways Construction nakapag-donate nga ng 30 million. Kaya lang ang tanong, nagbabayad ba siya ng tamang buwis? Malalaman yan sa BIR. Malalaman yan sa BIR. Baka arigluhin na naman ni Chis Escudero yan. Pinariglo niya ba yung COMELEC? Sabagay, hindi niya na kailangang arigluhin. COMELEC Chairman Garcia, abogado niya eh. Mayroon pang ang picture kumakalat sa social media. Noong 2021, nung nag-file siya ng candidacy niya, Certificate of Candidacy, hindi naman si Chis ang personal na nag-file. Alam niyo kung sino ang personal na nag-file? Ay ang nag-file in behalf sa kanya? Si COMELEC, si attorney pa lang siya noon, hindi pa siya COMELEC chairman. Election lawyer siya. Si Garcia. Siya ang nag-file ng Certificate of Candidacy ni Chis Escudero noong October 2021 para sa May 2022 elections. Ayun. Kaya ibig sabihin, nung mga panahon na yan na 2021-22, pwedeng ang abogado niya ay si Garcia. Hindi pa niyan COMELEC commissioner o hindi pa chairman ng COMELEC si Garcia. Kaya napakasama nang nangyari dito sa kasong ito ni Chis Escudero. Kahit pa sabihin ni Chairman Garcia ng COMELEC na nag-inhibit siya diyan, hindi siya sumabay sa pagdedesisyon diyan, mahirap pa rin paniwalaan yan. Mahirap pa rin paniwalaan. Kaya mabuti naman itong ng BIR. At least nandiyan ang BIR na nagsasabing, tingnan natin, hindi tayo kaagad-agad maniniwala na lusot na yan sila Lubiano. Kasi ang laki ng pera niya eh. Kaya niya palang mag-donate ng Kaya niya palang mag-donate ng ganun kalaking pera sa campaign contribution. Di dapat napakarami niyang pera. Napakaraming buwis dapat ang binabayad niya. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito naman, sa ito, pangalawang topic natin, ni-raid. Ni-raid mga kabunyog, mga kababayan. Ni-raid ng mga autoridad, PNP, baka may kasama doon mga CIDG. Ni-raid yung isang hotel doon sa Pasay. Yung hotel pala na yon, pag-aari daw yon ng SunWest. Pag-aari ng SunWest, di syempre, Saldi ko yun. Ngayon, pinaniniwalaan na yung tatlong mga may warrants of arrest na inisyu na ang Sandigan Bayan, nagtatago doon sa loob. Yun. May information na nakarating sa mga autoridad na yung tatlo na mga may warrants of arrest na
Kasi 'di ba 17 'yon, pang-18 yata si Saldico. Yan yung unang batch ng mga na-isyuhan ng warrants of arrest. Ay, ngayon, itong kaso kasing ito, itong unang kasong isinampa, tungkol ito doon sa mga anomalya ng project sa Oriental Mindoro. Eh, ang Oriental Mindoro, ang ano doon, siyempre, ang nag-implement nun, DPWH Mimarupa. Kaya yung regional director doon, Gerald Pacana, nasa kasama sa nakasuhan. Saka yung mga nasa Bids and Awards Committee doon, back, yung mga nasa planning, maintenance, operations, yung mga engineers ng DPWH, district engineer, regional director, assistant regional director, yung accountant nila, yun, kasama sa mga nakasuhan, 17. Ang iba pa doon sa 17 na yon, siguro 5 sila, mga SunWest. Kasi yung SunWest naman, yung construction company, yung na nakakuha ng kontrata. Parang ang ginagawa ni Saldico, siya ang House Appropriations Committee Chair. Babagsakan niya ng proyekto yung halimbawa isang Region 4B. Kilala niya yung regional director doon, lalagyan niya doon ng pondo kasi siya ang House Appropriations Committee Chair. Tapos, pag bidding, ang proyekto ibibigay sa construction company na pag-aari ni Saldico, yung SunWest. Kahit sabihin niya pang divest na siya dyan, kanya pa rin yan. Sino namang maniniwalang hindi kanya yan? Kaya, ngayon, ang problema, substandard, napaka-substandard nung proyekto. Nung binibisita nga ng governor ng Oriental Mindoro, si Governor Dolor, ayaw siyang papasukin ng security guard. Sabi daw ng contractor, siguro nung SunWest yun, wag daw, bawal daw. Galit ngayon si Governor Dolor. Tapos sinama niya na ngayon yung DPWH. Hanggang sa makita nga na substandard talaga. Ewan ko kung may ghost project pa doon sa Oriental Mindoro. Pero dahil yun ang ready kaagad na mga papeles, dokumento, ebidensya, yun ang unang isinampang kaso. Kaya yung 17 na mga may warrants of arrest, mga officials yun ng DPWH Regional Office Mimarupa at saka yung SunWest Construction. Yung mga officials ng DPWH na-aresto na, 8. Na-aresto na yung 8. Halos sabay-sabay silang naaresto, yung iba nag-surrender. Kaya yung mga DPWH officials mula kay DPWH Regional Director Gerald Pacanan, nasa nakakulong na. Nakakulong na sila. Ang hindi pa naaaresto ay yung mga SunWest. Yung mga SunWest. Si Saldico kasama doon, hindi pa rin. Sinerve din, tiningnan din doon sa Legazpi City sa Casadaraga kasi ang SunWest sa Bicol yan. Doon hinanap din ito, itong itong mga officials ng SunWest, hinanap doon sa Albay, wala doon. Kaya ito mga kabunyog. Pero ngayon, hinanap naman sila sa Manila, sa Metro Manila, sa Pasay City. Lalo na doon sa isang hotel. Sa isang hotel. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-aari daw ito ng SunWest, di ibig sabihin kila Saldico. Ang paniniwala ng mga autoridad, nagpapanggap sila doon na parang staff ng hotel. May nakarating yatang information sa mga autoridad na nandun yung mga hinahanap na staff ay na mga member ng board of directors ng SunWest, yung 3, yung nagtatago na yun. Kaya hinanap nila yung hinanap doon. Pero walang inabutan. Malamang nakaalis na. Pero reliable daw yung information nila . Reliable daw. Kaya itong mga tauhan, mga officials ng SunWest, nagugulo ito dito dahil sa kagagawa ni Saldico, sa bagay. Siguro hindi nila inaasa, sa bagay, alam naman nilang darating yan sa ganyan. Si Saldico kasi napakamapangyarihan, tuwang-tuwa sila. Ang hindi nila alam, ang buhay ay weather lang. Nakalimutan pala nila. Nakalimutan nila na walang forever. Ayan.
Kaya sila, mga official sila ng SunWest, kala nila, proud sila dahil sikat ni sakat ang SunWest, ang daming proyekto. Ikaw ba naman, House Appropriations Committee Chair si Saldico, ang lakas-lakas sa Kongreso, ang lakas-lakas sa administrasyon. Kaya yung mga officials at tauhan ng SunWest, proud na proud sila. Dami nilang pera. O tapos ngayon, itong nangyari sa kanila, hinahanap sila ngayon. Ha? At kadamay sila dyan sa mga nangyari na yan sa SunWest. Kasi member sila ng board of directors ng SunWest. Members ng board. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hindi na abutan. Pero hindi raw tatantanan ng mga 110 yata na pulis ang lumusob doon. Grabe, talagang full force yung PNP nang pinuntahan doon. Pero hindi nga inabutan. Kaya lang, hindi raw nila tatantanan, sabi ng PNP. Hahanapin at hahanapin nila. Saan man daw magtago, saan man daw pumunta yung mga yon, hahanapin nila. Kasi yung mga DPWH na nakasuhan, naaresto na. O ang iba sumurrender. Ito na lang mga officials ng SunWest. Ito na lang mga officials ang hindi pa. Kasi 8 na ang nasa custody, yung iba yata may nasa abroad, plus ito, yung mga pinaghahanap ngayon 3. 3 yun na nagtatago doon. Mga tao ng SunWest yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito naman, panghuling topic natin, tungkol naman dito kay Garjola. Alam nyo, itong si Congressman Garjola, party list ito, Congressman. CWS. Ito talaga, kontraktor na ito panahon pa ni Gloria. Panahon ni Gloria, kontraktor na ito. At kaya nga siya nananalo sa party list kasi ang dami niyang pera eh. Marami yan. Namumonitor natin yan. Pag-i-eleksyon, doon sa Mindanao, doon sa Bohol, ang daladal ng mga mayor, CWS, party list. Kaya nga, malakas yan. Bakit? Ang daming pera. Bilyon ng pera. Kaya mabuti naman, nandito itong si Congressman Leandro Libeste. Itong si Congressman Leandro Libeste, anak ito ni Loren Ligarda. Ito ay batang congressman, first district yata ito ng Batangas First district ng Batangas. Itong si Congressman Leandro Libeste, di ba nung una napabalita na ito, na sinusuhulan sana, binabribe sana, ang nagbibigay pa sana ng bribe, yung district engineer ng DPWH doon sa Batangas City, sa Batangas. Tapos binibigyan siya ng bribe, ayaw niya, hindi niya tinanggap. Hindi niya tinanggap. O ngayon, talagang ang advocacy na nito ni Congressman Leandro Libeste ay panagutin ang itong mga contractors ng DPWH na grabe ang korupsyon. At isa sa pinag-iinitan niya ngayon, itong si Congressman Garjola. Edwin yata ang pangalan nito CWS party list. Kasi doon ito nakatira sa Batangas, malaki ang bahay daw nito doon. Mansion, matindi. At napakarami nitong project sa Batangas. Mayroon pa itong bahay doon sa US, sa Amerika, mamahalin. Mamahaling bahay. Kasi sa US, bili mo ng bahay doon. Yung property mo doon. Matindi. Kaya sobrang yaman na daw nito ni Garjola. Kaya lang, ito palang si Garjola, ikalawa pala ito sa pinakamalaking kontraktor ng DPWH. Siyempre, nangunguna si Saldico, yung SunWest. Talo pala nito si Diskaya, sabi dito ni Leandro Libeste. Ngayon, ang technique pala dito ni Garjola, hindi lang naman DPWH ang nagbibigay sa kanya ng projects. Hindi lang. May 4 pa raw na cabinet officials, pwedeng DA yan, halimbawa DA, DepEd, mga ganon. Mga cabinet officials ng iba't iba pang ahensya ng gobyerno, nagbibigay sa kanya pa ng projects, hindi lang DPWH. Kaya halimbawa, kung DA, yung mga farm to market roads ng DA, si Garjola na naman. Kausap niya yung cabinet official. Kaya
hindi lang daw, ang sabi ni Leandro Libeste, ni Congressman Libeste, hindi lang mga congressman, hindi lang mga senador ang proponents ng mga projects. Pati itong mga cabinet officials, may apat siyang binanggit, apat na cabinet officials ay nag-i-insert din ng mga projects. Tapos binibigay para ito dito kay Garjola. Kaya ang daming projects nito ni Garjola kasi hindi lang DPWH. Kumbaga masyado na siyang nakatanim. Nakakonect na talaga siya sa gobyerno. Kaya matindi daw pala itong si Garjola. Kaya nung una nakasentro ang atensyon kay Saldico, tapos kay Diskaya. Pero hindi, ito palang si Garjola matindi. Ito ngayon yung pinupukusan nito ni Congressman Leandro Libeste. Kaya itong si Congressman Leandro Libeste ay talagang ah, hindi niya raw ito tatantanan talaga, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong si Leandro Libeste, ano niya ito? Aanuhin niya 'to. Ah, Sinasabi niya si Garjola ang isa sa mga dapat pang imbestigahan. Hindi daw 'to dapat palampasin. Kasi hindi lang daw DPWH ang connection nito eh. Ito nga, may apat pang cabinet officials. Kaya ang pagkaka-describe nito ni Congressman Libeste, wag lang DPWH ang pukusan. Kasi kahit ang ibang mga departamento ng executive department, yung mga cabinet officials niyan, marami ring infrastructure project na binibigay sa mga contractors tulad niyan kay Garjola. Itong si Garjola, sa dami daw ng projects nito, binibenta na yung mga projects, tinutubuan niya na lang, hindi na siya mismo ang nag-i-implement ng projects, binibenta niya, kaya projects for sale ang ginagawa. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, maganda talaga suportahan din itong ginagawa ni Congressman Leandro Libeste. Kasi nung una pa lang, inaareglo na siya eh. Pero hindi siya nagpaareglo. Kinasuhan niya pa yung district engineer ng DPWH. Kinasuhan niya pa. At ngayon, ito naman, talagang hinahabol niya itong si Congressman Garjola. Gusto niya kasing ipakita na itong si Garjola, matindi pa ito kay Diskaya. Ang nakakatalo lang nito kung sa ranking ng mga pinakamayayaman na contractors sa DPWH at sa gobyerno ay si SunWest, si Saldico. Pero kung sa mga kontrata daw na hawak sa gobyerno, ito daw si Garjola matindi, talo pa si Diskaya. Kaya lang parang tahimik lang, hindi masyadong nai-involve, hindi masyadong napapangalanan. Kaya lang nandito si ang tinik sa kanyang itong si Leandro Libeste. Kinakausap daw sana ito si Leandro Libeste para arigluhin, wala, ayaw. Bagay, ang yaman-yaman na rin kasi nito ni Congressman Leandro Libeste. Ang ama niya, ang father niya ay dating governor ng Batangas, si Leandro Libeste Sr. Ang mother niya si Loren Ligarda. O bagamat hiwalay na yung mga magulang niya kasi 'di ba na-involve yun sa murder yung kanyang ama. Pero nakalaya na yun. So ngayon, sobra ang yaman nito ni Leandro Libeste. Mayaman yung kanyang ama. Tapos siyempre senadora si Loren. Kaya ito, hindi niya sabi niya, hindi ko kailangan niyang mga ariglo-ariglo sa akin. Hindi ako kayang arigluhin yan. Saka mayroon itong business na sarili niya, yung pundar niya na, yung solar. Nung bandang huli yata, bininta yun kila Pangilinan eh. Kila Pangilinan, bilyon ang halaga ng benta nun. Kaya, anyway, sana hindi magbago itong si Leandro Libeste, Congressman Leandro Libeste. Talagang tutukan niya yan si Garjola para ma-expose talaga yan ng todo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, kung tatanungin niyo ako, ano ang take ko sa mga isyong ito? Ito ang take ko. Ata ni Attorney Ricky Tumutorgo. Magandang araw sa inyo.